Ayan, update sa ating face. Parang tumataba na ako ngayon. Ang taba na ng face ko. Ayan. Tapos, yung aking leeg, ayan, parang tumataba na rin yung aking leeg. Ayan, pag lumululok ako, tignan nyo. Parang may sumasabay. So, namamaga siya, yung buong, ano ko dito, thyroid, namamaga. So, ayan ang ating update ngayon. Kanina nagtimbang ako, 49 kg. Sa gabi, nag-51 na ako kasi kumakain na ako ng kanin. 3 times a day. Kanin sa umaga, tanghali, tsaka sa gabi. Pero konting ano lang, konting portion lang. So, yun talaga yun. Kapag hindi ka kumain ng kanin, mabilis ka talaga pumayat. Bumabagsak yung aking timbang. So, ngayon, dahil nga hindi naman bawal ang kanin, kumakain na ako. Kasi bawal ang tinapay. Para sa akin na meron akong hyperthyroid, bawal yung mga tinapay kasi gluten sila. So, tapos dairy din. May halo din yung mga ano, yung iba dyan, hinahaluan ng mga butter, margarine, tsaka gatas. So, bawal yon sa may hyperthyroid. So, ngayon, good morning. Ang aking almusal, isi-share ko lang. Aking almusal ay, ayan, ano to, fried rice. Ayan. Fried rice, yan, hinaluan ko ng 2 kamatis, nagisa ko ng kamatis, tapos bawang, sibuyas. Yun, konti lang yan kasi may kulay kasi nilagyan ko yan ng ano, ng turmeric, basta halo-halo yan, may paprika, may cumin, kahapon kang ginawa ng kanin. So, ganyan yung kulay niya. So, sinaluan ko ng kamatis. Tapos, meron akong itlog. Bawal ang itlog sa may hyperthyroid. Yung kulay dilaw, bawal yan kasi mataas daw yan sa iodine. Ngayon, dati, 2 kinakain ko, ngayon 1 na lang. Kinakain ko yan, kalahati lang yung dilaw kasi hindi na ako naglalagay ng asin sa aking itlog. So, kasi ang asin, mataas ang iodine. So, although yung ginagamit ko ngayon ay sea salt, pero hindi na ako nag-aasin sa aking itlog. Ganyan na siya. Tapos, kalahati lang yung dilaw yung kinakain ko. Kasi, maraming vitamins, maraming nutrients na nakukuha sa itlog. So, hindi ko siya kayang bitawan. Kasi, ano mangyayari sa katawan ko pag hindi ko nakuha yung nutrients na yun sa itlog. So, yun. Yung iba, iwanan ko na lang yung iba, yung mga bawal, yung itlog, hindi ko kaya siyang iwanan. So, kinakain ko yan, yung kulay dilaw, kalahati lang. Kasi, over 1 month naman na ako naggagamot. So, I think, pwede na ako kumain yan. Kasi hindi ko talaga yan kayang iwanan yung kulay dilaw. Kasi, yun yung kailangan ng katawan natin. So, nandyan yung maraming nutrients sa egg yolk. So, yun. Tapos, ito, meron ako ditong bell pepper, lettuce, ayan. Kapiraso lang yan, siguro 1 peraso lang. Inano ko lang, pinira-piraso ko lang. Tapos meron ditong saging, yan. Tapos meron tayong pipino. Tapos meron ditong butter kay Michael, yan. Kasi si Michael, kumakain siya ng 1 tinapay. Dati, nagtitinapay kami, 1 peraso sa umaga. Pero nga ngayon, ay bawal na sa akin yung tinapay kasi ang lahat ng tinapay ay gluten. So, bawal siya sa akin na may hyperthyroid. So, yan. Yan si Michael. Yan pagkain niya. Yan. What? Yan si Michael. What? Kumakain na kami. And, yun. And, sa merienda, dati, pag nag-merienda, snack, kung ano lang, minsan, nagko-cookies, ganyan, 1 perasong cookies, dati. Pero ngayon, as much as possible, pinipigilan ko yung sarili ko na hindi ako mag-snack ng mga yon. So far, kaya naman, napipigilan ko. Yung ini-snack ko, ito. Yan. Mani. Yan. Nilagang mani. Ito, pwede to siya kasi organic naman to. Wala naman tong mga mga preservatives na nilalagay. So, pwede to. Si mani. Ito yung aking mini-merienda. May time pag lumalabas kami. Siyempre, yung kasama ko, kung ano nung nakikita, kumakain yan siya. Minsan, nag-chocolate sa labas. Siyempre, ako pag nakikita ko na sumasakit yung tiyan ko, gusto ko din kumain. So, simula nung nag-start ako na talagang pinipigilan ko sarili ko na hindi ko na makain yung mga bawal, nagbabaon ako nito. Lagay ko sa plastic, binabaon ko sa labas para pag kumain man yung kasama ko, kakain din ako. Ito. Kasi, as in, masakit sa tiyan, promise. Subukan ko na kumakain yung kasama mo, nakatingin ka lang, tapos nakapaligid sa'yo yung mga pagkain, na pwede ka naman bumili, pero syempre dahil nga bawal, pinipigilan ko. So, ang ending, sumasakit yung tiyan ko. So, ganun pala yun. So, ngayon, simula ngayon, nagdadala na ako ito. O kaya, kamote. Yun. Yung mini-merienda ko, meron akong kamote. O kaya yung saging. Ito, dinadala ko to. Yan. Nagdadala ko niyan. Para lang, pag may nakita akong may kumakain, tapos sumakit yung tiyan ko, at least, ano yun, nakakakain ako, hindi sasakit yung tiyan ko. So, yun. So, kain na tayo.
So far, ngayon na 1 month yung aking, 1 month na ako nagtitake ng gamot. And, magpa 5 days na ako walang gamot ngayon kasi yung nireseta sa akin ay 1 month lang. So, ngayon ay kikitain ko yung doktor for endocrinology yung doktor. Nagpalit ako ng doktor. Hinanap ko talaga siya. So ngayon yung schedule ko sa kanya, kaya lang gabi na. Pero okay lang, nandyan lang kasi yung hospital, dito lang malapit, sa labas lang ng aming gate. So, yun. So, mag-update ulit ako sa inyo kung anong sabi ng panibagong doctor to endocrinology kasi yung dating doctor ko ay ENT doctor yun. So, nag-decide talaga kami na endocrinology doctor yung kikitain ko na kasi nga, sila yung specialista para sa thyroid. Endocrinology doctor. So, yun. Actually, yung 5 days na wala akong gamot as a hyperthyroid na toxic goiter, bumabalik na naman yung mga sintomas niya. Yung pawis na naman ako, nararamdaman ko, konting galaw ko lang, pinagpapawisan ako, tapos, init na init ako, as in kahit malamig, naka-aircon kami sa gabi, kahit malamig. Sabi ko, bakit gano'n ang init? Gano'n. Nasabi ko yun kay Michael, sabi niya, ginaw nga ako kagabi, bakit naiinitan ka? So sabi ko, yun, bumabalik yung sintomas, kasi nga wala akong gamot for 5 days na. So, ngayon, pag kitain schedule ko mamaya, so, hopefully, I think re-restahan niya ulit ako ng Tapdin. So, yun. Update ako sa inyo. Sa kasi mamaya yung schedule ko. And yun, bumalik yung lahat ng sintomas ko. As in, yung gutom na gutom ako, ang bilis kong magutom, ang bilis kong mapagod. Pero yung pagsasalita ko, so far okay naman. Hindi siya yung katulad noon na parang naghihingalo akong magsalita. Alam mo yun, yung parang ang bigat-bigat ng pakiramdam ko, hindi ako makapagsalita. So far okay naman yung pagsasalita ko. Yun lang, yung mga pawis na pawis ako, bumalik yun, yung sobrang init na init ako, tapos yung kati-kati ko hindi siya nawawala. Although wala na akong iniinom na gamot ngayon, ay andun pa din yung aking pamamantal, yung hives na tinatawag. Andun pa rin siya kagabi, sobrang kati-kati, kamot ako ng kumot kagabi kasi nga ay in-stop ko na din si Benadryl 2 days na hindi na ako may inom. Kaya lang, akala ko mawawala na yung aking pantal-pantal, pero andun pa rin siya. So kagabi, sobrang tiniis ko na lang hanggang sa nakatulog na lang ako. Yung pantal na asin na pag kinamot mo, lalong lumalala, ang kati-kati niya pa rin. So, yun. So, bye, kakain na kami. Andun na yung kasama ko yun, Bumalik siya sa computer. Kasi nga, ay, nagsasalita pa ako dito. Nagbablog-vlog pa. Okay, bye.